political dynasty na hindi maganda, may political dynasty na maganda. Ang halimbawa ng hindi magandang political dynasty, mga Marcos tsaka Aquino. Yun, ang salot na mga political dynasty sa Pilipinas. Pero meron din mga political dynasty sa Pilipinas na okay. Sino yun? Mga Duterte. Mga Duterte, mga bossing, mga Duterte ang magandang political dynasty. Sino pa magandang political dynasty? Yan, Marikina. Maganda rin yung political dynasty dyan. Kasi maganda nangyayari sa Maynila. O saan pa ba may magandang political dynasty? Meron, pero mas maraming pangit na political dynasty lalo na sa probinsya. So pakinggan natin ito. First time to. I think first time to sa buong mundo, sa history ng buong mundo siguro, na tatlong magkakapatid, pare-parehas na mga senador. Kasi ang lakas nitong dalawan to, si Erwin at saka si Ben Tulfo. Sobrang lakas ng arrive ng dalawa na to. May posibilidad na magsama-sama silang tatlo sa Senado. So first time yatang mangyayari to sa buong mundo na tatlong magkakapatid. By blood, first degree, magkakapatid, magkakasama kasi si Jinggoy at saka si sa tatay lang sila magkapatid eh. Si Camille Villar at saka si Mark Villar, ayan, dalawa, pero ito matindi to, tatlo. Kaya ito, tingnan natin, maganda bang political dynasty itong mga Tulfo o hindi? Kasi alam naman natin, hindi na confirm si Tulfo bilang DSWD secretary dahil may mga kaso to noon. Si Tulfo ay may mga kaso ng libel. Aside from that, itong si Tulfo ay isang Amerikano. So kaya nga nagtataka ako paano naging congressman ito. Hindi nga ito kinonfirm ng Commission on Appointments dahil nga doon sa mga basihan na yun. Kaya hindi ko alam bakit siya naging eligible at nag-qualify bilang party list congressman ng ACT-CIS at ito pa, tatakbo pa siyang senador. Ito, pakinggan ninyo itong itong balitang to. Ang nangunguna ngayon sa mga senatorial survey na si Congressman Erwin Tulfo. Sinagot niya ang mga tanong tungkol sa kahandaan niyang maging senador at kung may plano ba siya sa 2028 presidential elections. Narito ang report. Si Joaquin Dumagoso tatakbong pagkakonsihal. I guess it's about time. It's about time. Sabi ko nga sa inyo, iniwan ni Isko yung Maynila nang wala siyang iniwan na mga anak diyan sa Maynila. Matanda na si Joaquin. Siguro gusto niya sundan yung yabag ng tatay niya. Hindi na natin mapipigilan yan. Pero before si Isko, wala siya sa mga anak na mga pinatakbo. Ito si Joaquin, may pamilya na rin to. At least, hindi si Isko ang mayor. Ngayon natatakbo si Joaquin, hindi ba? So ang sinasabi natin kanina, noong mayor si Isko, wala po siyang mga anak na pinatakbo. At nung umalis siya, hindi niya iniwan sa mga anak niya or wala siyang itinanim na anak doon sa mga distrito para maging politiko kapalit niya. Ngayon, kung sabay silang tumakbo magama, siguro nag-usap na sila. Kung si Joaquin gusto niyang sundan yung footsteps ng tatay niya, lahat naman pwedeng tumakbo. Si Franz Castro nga tumatakbo kriminal yun si Joaquin pa kaya. Isa sa mga malalaking politiko ngayon ang mga Tulfo. Bukod sa nakaupo ngayon na si Senator Raffy Tulfo na pangatlo sa senatorial race noong 2022, posible pa niyang makasama ang mga kapatid niyang kakandidato, sina Ben Tulfo at Congressman. Sabi ni Alexis, cambio. Well, anong cambio dun? Ano ba sinabi ko kanina? Ang sabi ko, si Isko, noong siya'y mayor, hindi siya nagpatakbo ng mga anak niya. Mayor ba si Isko ngayon, Alexis? Di ba hindi? Aspiring siya ngayon. Kung tumakbo yung anak niya, di dalawa na sila, di okay na. Ang sinasabi natin, nung mayor si Isko, wala siyang pinayagan ng mga anak niya na tumakbo. Hindi niya rin iniwan sa asawa niya yung Maynila. Anong mahirap intindihin doon? Tanga ka ba?
Sa panayama ang nangunguna ngayon sa mga senatorial survey na si Congressman Erwin Tulfo. Sinagot niya ang mga tanong tungkol sa kahandaan niyang maging senador at kung may plano ba siya sa 2028 presidential elections. Narito ang report. Isa sa mga malalaking politiko ngayon ang mga Tulfo. Bukod sa nakaupo ngayon na si Senator Raffy Tulfo na pangatlo sa senatorial race noong 2022, posible pa niyang makasama ang mga kapatid niyang kakandidato, sina Ben Tulfo at Congressman Erwin Tulfo. Sa aking one-on-one interview kay Congressman Erwin, tinanong ko siya kung anong tingin niya sa posibilidad ng tatlong Tulfo sa Senado. Kung gusto ng tao na 2 Tulfos, 3 Tulfos sa Senate, then so be it. Hindi, question lang. Sa tingin ninyo, if maging tatlo yung Tulfo, magkakaroon ng, ano yun, pangit yun. Hindi na magiging balanse. Siyempre, blood is thicker than water. So, mali ba na tumakbo yung dalawang Tulfo ngayon? Para sa akin, hindi mali. Unang-una sa lahat, wala pang batas na nagpo-prohibit nun na isa lang sa inyo ang tatakbo. Wala namang ganun. So hanggat walang batas, dapat, okay lang to. Kahit sino pwede tumakbo, kahit taong grasa eh. Yung mga vlogger nga nag-file ng COC, si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo pa kaya. So pwede. Ang tanong, papayagan ba natin na magkaroon ng tatlong Tulfo sa Senado? Kasi ang hirap na niyan. Imaginein mo, kapag may panukala, pag boto nung isa dyan, puta yung dalawa, yung din ang boto sa tatlo na kagad dyan. Asan yung check and balances niyan? O kung sakali na sinasabi ninyo, kung sakali na sinasabi ninyo na si Tulfo, walang nagawa sa Kongreso, o ba't natin iboboto? O hindi ba? So nasa tao yan. Kung ganun tayo katanga, maglagay tayo ng tatlong magkakapatid sa Senado. Hindi lang tatlong magkakapatid. Mayroon tatlong magkapatid, dalawang magkapatid. Oo, mayroon pang magnanay. Yun yung lagi ninyong tatandaan. Ayan na nga yung conflict of interest, 'di ba? May conflict of interest na sinasabi tayo kapag sa Kongreso, yung meron kang may kumpanya ka na nangungontrata, conflict of interest 'yun. Ito conflict of interest to. Oh, pare-parehas kayo magkakapatid, magkakasama kayo sa kumpanya. Magkakasama kayo sa Senado. Hindi ba? So, para sa akin, siguro dalawa okay lang. Pero wag naman tatlo. Ilaglag natin yung isa. Alisin natin. To si Erwin Tulfo, di ba? Total naman. BBM na to. Di ilaglag na natin to. Si Ben na lang ipasok natin. Ganun lang yun. Sabi, dynasty na yan, Tulfo, ang dami nila. Let the people decide. Punto eh. It's up to the people. Kung iboboto kaming magkakapatid, sorry kayo. Totoo naman yung sinasabi ni Tulfo, kaya kakausapin ko na lang kayo. Baka pwede, kahit gusto nyo tong mga Tulfo, baka pwede dalawa lang. Hindi naman pwede natin sabihin na isa na lang, si Raffy na lang. Lugi naman yung ibang mga magkakapatid. Iboto nyo na si Ben. Wag na lang to si Erwin. Total naman, kasama naman to ni Romualdez nagtitimbang ng itlog sa Q-Mart eh. Erwin ang nangunguna sa senatorial survey ng Pulse Asia at Social Weather Stations o SWS. Aminado siyang nakaka-pressure ito, pero nakahanda raw sa Erwin. I'm ready for that challenge. I'm gonna ask them longest. Just give me 6 years. Bigyan nila ako ng 6 years. Lul. Wag na, mag-isa ka. Ibigyan ka pa ng 6 years. Wag na. Kung may mga delikadesa kayo, kung ikaw may delikadesa ka, may hiya kayo sa mga balat nyo, hindi nyo gagawin yan. Kasi sila PRD, di ba? You look up to PRRD before? O ginamit mo lang din yung mga Duterte, katulad ng mga Marcos. O kasi tingnan mo yung mga Duterte dati, remember nung si Pulong Duterte, pinupush nila na maging Speaker of the House para walang away. Dahil nag-away si Cayetano at saka si
yung sino ba yun? Yung isang Speaker of the House dahil nga doon sa term sharing, di ba? Sabi, ikaw na lang kasi Pulong. So Pulong dapat, alam mo ba sabi ni PRD noon, nakakahiya ako na presidente, Speaker of the House ka. O gusto mo mag-Speaker of the House, magre-resign na ako na presidente. Nakakahiya sa taong bayan. O ano din sinabi ni PRD? Nung may panawagan ng tao, mag-Vice President siya kay Inday. No, sabi niya, nakakahiya, ano ba kayo? O anong sinasabi ni PRD ngayon na pinupush ng tao na 3 silang Duterte tumakbo sa Senado? Sinasabi ni PRD, suy, nakakahiya yan. 3 kami, nakakahiya yan sa ano. Kung may delikadeza kang tao, Erwin Tulfo, o yung kapatid mo, si Rapi, kung parehas kayong may delikadeza, mag-usap kayo. Tol, ako na lang muna. O, tas pag alis ni Tol Rapi, ikaw naman. O, hindi ba? Bakit hindi nyo kayang gawin yun? Ibig sabihin, mga ganid kayo lahat. Puros kayo mga power hungry. Oh, ganun lang naman yun eh. Kung meron kayong mga delikadeza at may hiya kayo sa katawan, hindi yung let the people decide. Eh, ang problema nga, bulag nga yung mga tao. Ikaw na yung mag-adjust. Pangit yun, Tol. 3 tayo. Baka pwede, 2 lang. Ako muna. Ben, upo ka muna. Sa susunod ka na. Bigyan lang ako ng 6 na taon. Magawa ko lang yung mga gusto kong gawin. Tapos ikaw na. O di ba, mag-usap-usap kayong ganun. Hindi yung putya, 3 kayo nandiyan dyan. Wala nang mangyayari sa paggawa ng batas niyan. 3 na kagad yung boto ng mga tulpo. So parang mangyayari ngayon, kung halimbawa ako senador, meron akong ini-sponsoran na batas. Kung kaibiganin ko lang tong 3 tulpo, isa sa tulpo kaibiganin ko, putya, 3 boto na kagad may bibigay sa akin yan. O di pagdating sa mayroon kayong gustong i-impeach, putya, 3 kagad yung boto niyan. Delikado yan. Oh, so akala ninyo ganun-ganun lang yun eh. Ang hirap niyan pagka ganyan. Wala nang check and balances kasi nga putya ang gagawin na lang ng mga senador, patakbuhin mga lahat ng mga kapatid nila. Puta naging ng family business yung Senado. If I will not perform like what I did DSWD, I'll step down. I will not ask for re-election. Mark my word. Tile mo, bulok, lahat pinangako yan. Ay na, pinangako nyo nga yung 20 pesos na bigas. Kasama ka dun eh. Gabinete nyo yan eh. Gobyerno yun, nangako ng 20 pesos na bigas. Putang ina, hanggang ngayon wala pa nga eh. Pang mark my word, mark my word. Anong kaibahan ng pangako mo sa pangako ni Bongbong? Yung pangako ni Bongbong, mas mabisa yun kaysa sa pangako mo. Pero si Bongbong nga, hindi sinusunod. Ikaw pa kaya, susunod. Pucha, ikaw nga, naniniwala ka eh, na dahil lang sa hindi pagtitake ng oath ni Inday Sara, abogado yun ha, di ka man abogado. Pero hindi nag-take ng oath si Inday, sinasabi mo na impeachable yun eh. Na naniniwala ka na pwedeng ma-impeach si Inday Sara dahil dun eh. Traitor ka sir, traitor. Naging kalihim ng Department of Social Welfare and Development si Kong Erwin, pero hindi siya nakalusot sa komisyon. Dati, ang galing mong magmura sa mga kawatan eh. Ang galing mong magmura sa mga kupal sa gobyerno eh. Pero nung napunta ka sa Congress, putang ina, naging kasama ka nila eh. Hindi mo pinigilan yung mga kasamahan mo na gumawa ng kabulastugan eh. Nagpikit-pikitan ka eh. Dati kang Duterte, nagi ka ng A1. Ang appointments, matapos niyan, naging representative siya sa Kongreso ng ACT-CIS party list. The last time we talked, I asked you if you were going to run for Senate. You said, happy ako dito sa Congress. What made you decide to run for Senate? Because the President asked me again, I need your services. I need your services again once more. So I said, yes. I took up the challenge. Maging si House Speaker Martin Romualdez na madalas kasama ni Erwin, approved din daw sa pagtakbo niya sa Senado. Ayon kay Erwin, kapag nanalo siya, pagtutuunan niya ng pansin ang mga issue ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Utangin na, ba't di mo tinutukan dyan sa Congress? Ba't kailangan pa nasa Senate ka para matutukan? Ano tututukan mo lang? Ba't tututukan mo lang? Solusyonan mo. Gagawin mo sa tutok.
epekto sa Pilipinas ng mga gera ng Ukraine at Israel, kawalan ng trabaho at mataas na sweldo. Bukod dyan, tinanong ko rin si Kong Erwin kung may plano ba siya sa presidential elections sa 2028. Top-notcher, pag sinabi nilang top-notcher, Kong, ay automatic na presidential. Ay, hindi. Mahirap yan. Madadalingan tumanda. At saka marami po mga mas magagaling dyan. Marami mga magagaling na politiko. Mga veterano, mga abogado. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko rin naman sana si Erwin Tulfo na bulok lang. Nabulok lang eh. Yung alam mo yun, yung nakikita mo ng mali, nagbubulag-bulagan ka dahil lang, dahil gusto nyo, nasa kapangyarihan kayo, gusto nyo, mga siga kayo, gusto nyo, mga bossing kayo. Nasaan na yung Tulfo na kilala natin na binabanatan yung mga mali? Nasaan na yung Erwin Tulfo at brand ng Tulfo Brothers na nakikita natin na yung mga tiwali, yung mga kawatan, binabanatan at binabatikos? Bakit parang ngayon hindi na, iba na? Sila na ngayon yung mga Tulfo ng mga politiko na.